Ay, magandang hapon no mga boss, maaga tayo. Baka makadalawa, baka sakali, mamaya, no? Trending ho masyado si Kibuloy, no? Magbigay ho tayo ng reaction dito mamaya. Pakinggan natin itong mga balita, no? Mga boss. Ito, 1 hour ago lang ho ito. Ilang biktima ng umano'y pang-aabuso ni Pastor Kibuloy lumantad sa Senado. Pakinggan natin. Lumutang sa Senado ang ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na inaabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dyan ang 2 Ukrainian na pinagsamantalahan daw ng pastor. Nasa frontline ng palitang yan si Mean Los Baños. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni alias Maling questionin ng ama, anak ng puto. Mali na yung ginagawa sa ama. Tuloy. Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw, kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. 12 taong gulang lang siya nang magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si alias Amanda ng samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng otak at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Wala kaming magawa, kundi sundin ang coordinator. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC, kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. May sariling eskwelahan si Kibuloy. Jose Maria pa College. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy. Makakapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Ilang buwan lang, na-promote daw si Sino ba naman ang hindi papayag sa ganda? Free board and lodging, scholar ka pa. Saan ka pa? Makaka-travel ka pa. Papayag talaga. Amanda bilang miyembro ng close-in pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit. Puto. Kalat ni! Okinawa Japan, ano ba? Sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Isang gabi, pinaligo at pinaghanda raw si Amanda bago masahiin si Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, saka raw siya pinagsamantalahan ng pastor. Sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Matapos nito, nagpa-rescue na si alias Amanda sa kanyang ina at maging ang kanyang kapatid. 2 pang Ukrainian na dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat pa ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Isa rito si alias Nina. It's called night duty. Like us, every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me, to my room, to have a sex. And I was crying, I said that I don't want. I don't want, sabi niya. And he got mad at me. He said like, you are going to hell because of that. Punta ka sa impyerno dahil ayaw kong magkapakaplog kay Kibuloy, ha? Tuloy. Kawawa itong mga bata. Kung totoo ito, ha? Remember, hindi pa ako nadidesisyonan to kung to. Aligasyon lang ako ito, eh. At itatanggi ni Kibuloy to, sigurado. Sino ba naman aamin, di ba? Tuloy. Wala si Kibuloy para sumagot sa mga akusasyon. Present ang kanyang abogado pero hindi siya pinagsalita ni Ontiveros. Inisnab ni Kibuloy sa Senado. Sino ba kayo? Ako, appointed son. I own that. Tsaka hawak ko mga kaluluwa nyo tapos patatawag nyo. Hindi pwede yan. Dahil ang pastor daw ang personal na dapat sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya.
Nagpadala ng abogado. Hindi. Ewan ko, mga abogado, no? Pagtatanggol nila to, no? Pero yun nga, yung trabaho nila, di ba? Maski na si Lucifer, basta kinuha yung ng abogado, pagtatanggol ng abogado. Basta ba, if the price is right. Kung matalo, wala silang pakialam dun, di ba? Dalawang imbitasyon pa raw ang ipinadala ng Senado para kay Apollo Kibuloy. Pero imbis na dumalo sa pagdinig, nagpadala na lamang siya ng sulat na naka-address kay Senate President Zubiri. Utang tibay ni Kibuloy. Lagay si Kibuloy, subok na matibay, subok na matatag. Imbis na dumalo, sinulatan yung Senate President. Tibay talaga. Yan ba ang gumagana ng hustisya sa bansa? Ha? Bato? Nagdesisyon naman si Senator Ontiveros na ipasabina na si Kibuloy para humarap siya sa susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, May Anlos. Ito pa po yung isa. 14 hours ago naman to, no? Mamaya ko tayo ibigay ng komento rito. Anong reaksyon? Ibinunyag sa Senado ng 2 Ukrainian at ilan pang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kung paano sila inabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Maraming naabuso pala itong Kibulog na to, ha? Hindi natin sigurado, pero yan ang mga aligasyon ng kanyang mismong mga pastoral. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Kibuloy, kaya ipinasubpina na siya. Parang may pagkakapareho ang kapalaran itong magkumpare, si Kibulog at itong si Duterte. Ha? Si Digong. Bakit? Ang nagrereklamo rito kay Kibulog, mismong miyembro niya. At ang nagrereklamo rin kay Duterte, mismong mga hitman niya. Si Luscanyas, Mustabato, Matabato, at si Asierto, di ba? Puro nasa loob ng grupo Hindi mga parehas ang kapalaran nila. Pero matibay. Subok na matibay, subok na matatag. Dahil yun nga, protektado ni His Excellency. Mamaya tatalakayin po natin yan. Yung, baka makasingit po ako mamaya isa. Tungkol ho dyan sa protektado ng gobyerno ni Marcos, si Bato at si Digong, no? Ng Senado. May report si Mav Gonzalez. Lumantad sa pagdinig sa Senado ang 2 Ukrainian na dating pastoral umano sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kabilang daw sila sa mga nakaranas ng pang-aabuso. Pag nalaman ng presidente ng Ukraine to, inabuso niya itong mga Ukrainian na to, baka may kalagyan si Kibulog dito pag nakarating ho to sa Ukraine, mga citizen ng Ukraine to matapang ho yung leader ng Ukraine, di ba? Hindi nga umatras sa Russia Tuloy. Tapang. Pero mas matapang si Kibuloy. Mula kay Pastor Apollo Kibuloy. It's called night duty. I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. I leave my job, I leave my school, I leave my friends, my parents. They were just like, even your body you can sacrifice. Si alias Amanda na dating close in pastoral, 17 anyos pala nang pagsamantalahan umano ni Kibuloy. Parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Marami pa raw ibang biktimang menor de edad dahil sa kanyang mga Putres, may utang na loob ka pa pagka nagpakaplog ka pala kay anak ng Diyos daw. Kalat ni. Taragis na yan. Nakatanggap daw si alias Amanda ng mga banta at kinasuhan pa ng cyber libel. Nagpatutsyada rin. Yun ang matibay doon. Pag nagreklamo kayo pa may kaso. Maandar ang batas dito, di ba, Bato? Tuloy. Si Kibuloy sa kanyang programa. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Si Jerome naman na dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ, pinagbebenta ng kung ano-ano at nire-remit lahat kay Kibuloy. Itong mga miyembro nito si Kibuloy, pag hindi pa ito nakaramdam, ewan ko na yan ba ang anak ng Diyos? Mga talaga mga malaki tama nyo sa utak nyo. Ganyan ba si Jesucristo? Mga pobre kayo. Mga prostitute kayo.
Ganun ba yun? Isip-isip kayo dyan, ang klase itong kulto na to. Sabi ko na nga, ba, diba? Masahol pa kay Senior Aguila to, si Kibulog na to, diba? Oh. Tuloy. Bawal daw ang mga full-time worker na manligaw at manood ng sine, kaya nang minsang lumabag at nahuli. Tumawag siya mismo sa amin. Kinukunik namin sa speaker. Sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Pakiramdam ko that time, parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Alam niyo itong mga nanghihingi ng mga nagbebenta na to, kung titignan niyo yung mga itsura nila, meron na ho rito yan eh. Mga ano sila talagang, mga mukha po silang inosente. Wala ho kayong mababakas na sila mga pakawala. Pero wala nga silang alam eh. Tignan mo ito. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghasik ng kasamaan at pang-aabuso. Inimbita sa pagdinig kanina si Kibuloy pero hindi siya dumalo kaya ipinasampi na siya sa susunod na pagdinig. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Nasa pagdinig. Yun ang sabi niya, anak siya ng Diyos eh. Sino kayo para siya patawag? Diba? Yun ang mentalidad din ni Kibuloy. Ako ang appointed son. I own the universe. Hawak ko inyong mga kaluluwa, tapos patatawag niyo ko. Hindi pwede yan. Si Digong lang ang pwedeng magpatawag sa akin. Dinig ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Melanio Balayan pero hindi siya pinagsalita dahil personal daw ang mga akusasyon laban kay Kibuloy at siya ang dapat na sumagot sa mga paratang. Tumanggi rin si Balayan na magpa-interview. Sinubukan naming hinga ng komento ang kampo ni Kibuloy pero hindi ito nagbigay ng komento. Mav Gonzalez, nagbabalita. Hindi talaga yan magbibigay ng komento. Si appointed son, ha? Parang less talk, less mistake, ha? Kung mapapatunayan po totoo ito, no, mga boss. Kasi aligasyon lang ho ito eh. At yun nga, ayaw na. Pero yun nga, bakit ayaw mo harapin? Senado na nagpapatawag sa'yo. Diba? Gaano kalakas na yan, Senado. Lahat ng pinatawag dyan, kailangan pumunta ka. Kundi, yun nga, makakasuhan ka. Diba? Yung makukontempt ka, ganun. Kailangan sumagot ka sa aligasyon sa'yo sa Senado. Kagaya sila Senior Aguila, nakakulong na. Diba? Kita nyo naman yung pagmamalaki ni Kibuloy, Marami akong kilala sa NBI. Gusto nyo ng gera, ha? Sige. Sinampahan na ng kaso yung babae na ginahasa niya, no? Na nagre-reklamong ginahasa ako. No? Tsaka yun nga, mga boss. Paano ka hindi matatakot? Ha? Pag napasok ka na sa kanyang kingdom. Malakas sa politiko. Presidente, si Kibulog. Diba? At yun nga, nakikita ng mga kanyang pastoral na mga politiko nandoon sa bahay niya, kung congressman, kung sino-sino nandoon. Mga militar. Na siyempre, ewan ko na, baka yung mga, may sobre-sobre na yung mga yun para wag siya tuloy ang ligaya ni Kibulog sa kanyang night duty. Kung totoo, ha? Yan ang reklamo. Di ba, mga boss? Tanong. Sa dami na, kung totoo, hindi pa naman napapatunayan, nasabi nga niya, kailangan ma-prove muna kung talaga siya guilty. Na beyond reasonable doubt. Bakit ang dami mong abogado, Kibuloy, bakit hindi ka humarap? Andiyan naman yung mga papaligiran ka naman. Si Topacio ang yung matibay na abogado, di ba? Di ba? Bakit iniisnab mo yung Senado? Sama mo si Topacio, sama mo si Harry Roque, sama mo lahat yung mga pwedeng abogado mo, si Panelo, sama mo sila lahat, diba? Ganun lang yun. Ay, tanong. Kung totoo, itong mga sinasabi, itong mga pinagagahasa araw sila, at pinagpiperform sila ng night duty, baog kaya si Kibulog? Ba't wala nabubuntis to? No? Ba, kalat ni? O baka naman gumagamit ito ng trust? Siyempre, sa dami na nang nakaplog niyan, di ba?
Tsaka yun nga, hindi naman maganda ang sex pag naka-helmet ka. Oo, hindi mo ma-enjoy eh. Kaya syempre, siya nga ang son of God eh. Other way around, baka kagaya to ng mga napanood akong ganyan eh, mga ano eh. Pag nabuntis, pinalalaglag. Kay Kadapi, oo. Merong ospital sa baba na yun, pag may nabuntis, nilalaglag yung bata. Napanood ko po yun sa YouTube din. Mag-collab na po tayo, no? Magbigay po kayo ng reaksyon dito sa kailangan pagka pinatungan ka pala ni Kibuloy, swerte mo pa dahil bihira raw ang pinapatungan nito. Sabi nung Okinawa, Japan. Siguro napanood nyo naman yung mga balita na yan. Yun nga, bawal. Yung lalaki kanina talagang kung magsalita talagang sabi kasi yun, nag-aaral pero pinahinto na siya. Dito ka na lang ginawa siyang tagahingi ng limos. Pero sabi ng lalaki, 2,000 isang araw raw ang kanyang nabibigay, kaya medyo mataas ang rango niya. Ang kanyang nahihinging limos. Oo. Panginoong Hesus. Panginoon Diyos. Baka pwede na pong gumalaw ang inyong pero gumagalaw na. Gumagalaw na ang si Lord, si God gumagalaw na. Sa nangyayari ho ngayon oo. God moves in a very mysterious way. Pero yun nga, ang problema, si His Excellency, talagang pinoproteksyonan niya to eh. Alang ICC, hindi kami makiki-operate, di ba? Ano tawag mo dun? Di ba? Oo. Mag-collab na po tayo, mamaya meron tayong topic tungkol sa kasakali. Sana makapag-isa pa ako. Si Bato, masaya si Bato. Oo. Kasi nga, ayaw makiko-operate ni Mahaba yung interview kanina kay Bato eh. Interview siya ni Karen Davila. Oo. Napanood nyo ba? Doon tayo magbibigay ng komento. Joe Tortoga. Welcome to the club, Joe Tortoga. Joe Flores, my friend, shout out. Kapag lumambot si Marcos tungkol sa ICC, umpisa na ang pagbagsak niya. Marami pa, sabi nga ni Katon Enzo, marami pa mangyayari dyan. Nestor Porcincula, shout out. Good PM. Parehong asal-aso yung dalawang grupo na yan. May kasabihan na umiwas tayo sa baga, sa apoy napunta. Sana si Lenny kumibo na. Mukhang hindi gagalaw eh. Boss eh. Nestor mukhang hindi. Mukhang malabo eh. Mukhang nanonood lang siya eh. Oo. Stick War Legacy, shout out. Nakampucha talaga ang mga politiko. Eleksyon ang talagang priority. Magbago na kayo. Malapit na ang World War III at nuclear war. Isipin nyo naman ang ating bayan at survival natin sa darating na mga digmaan. Totoo yan. Nakaamba na po talaga yan eh. Pero itong mga to, ang pinag-iisipan nila, eleksyon. No? Yun ang West Philippines eh. Kumbaga sa bomba ho eh. Isang bala na lang na may tamaan eh. Gera na eh. Pero tubig-tubig pa lang ang tirahan eh. Tinutubig pa lang yung Pilipinas eh. Kaya okay lang. Pagpasensya naman tayo sa ganyan. Hindi naman namamatay. Ewan ko kung may napatay ibang usapan na ho siguro yun. Ewan ko kung diplomatic protest pa rin yan pagka may napatay na doon sa mga Pilipino doon na mga nagtataboy nitong mga in-check. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Rocky, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat si Sarang walang H ang tumakbo pa uwi sa Davao. Wala naman siyang kwentang opisyal ng bansa. Makapal lang talaga ang apog niya. Pwede, galit. Librado. Marita Ibardolas, welcome to the club. Kampi ni Bato si Kibuloy, ano ba yan ang ating bansa? Kampi sa mga malakas na tao.
Kaya nga, sabi nga ni Kibulog habulin ko na kayo. Hindi ko na kayo gusto nyo ng sinisira nyo ang aking pagkatao. Marami akong kilala MBI, pap. Paano ka kung ikaw ay ordinaryo lang na naghahangad nga na akala mo gagawin kang scholar at gagawin kang free board and lodging at may allowance ka pa at kasama ka sa pangabiyahe kagaya nung inabot ng bata. Panginoon. Di ba, Wilson, shout out? Sabi niya, bakit hindi na lang ibigay si Kibuloy sa FBI? Total, meron naman tayong extradition treaty with USA. Hindi pa gagastos ang Senado sa hearing. Ayaw din yata ni His Excellency. Best friend of Sadigong di ba? Totong Gonzales, at saka sabi nga, umaandar naman ng batas dito sa Pilipinas. Yun nga. Yung nagrereklamo, siya pa may kaso. Totong Gonzales, shout out. Good evening, Sir Roque. Maari nga na tumakbo yan, Sir Rox, pero tatakbo yan, palayo. Para magtago, baka nga magkaumpugan pa sila. Pag nagkasabay-sabay, malapit na silang checkmate. Buti nga. God bless, Sir Rox and family. God bless, Totong Gonzales. Hindi yan mache-checkmate. Nakaproteksyon yung king sa kanila Bali double king pa. Diba? Dating king yung isa, tapos ngayon eto king. Ay, Lord. Federico Mandak, shout out. Tawa-tawa si Federico, bakit? Tuwang-tuwa niya si Bato na nadaragan niya si Marcos. Kung yan talaga panindigan ni PBBM, ay simula na ng pagbagsak niya. Buti at nakakakuha na siya ng simpatya kahit sa oposisyon ay wala na. Weak president talaga. Pati si Digong tuwang-tuwa na din. Baka isa yan sa pinag-usapan nila ni Digong. Di ba yun nga pinag-usapan niya? Siyempre wala, diba? Hihina na din ang credibility ni Marcos sa international community. Kailan ba lumakas? Sayang, sabi niya. Unti-unti na din sana akong bumibilib sa KBBM. Good luck na lang sa atin. Kayo na ang bahala, Lord. Totoo, yun na rin ang sasabihin dun. Federico Mandak ulit At itong si Sara naman, pinaglalaroan lang ang pamumuno. Siyempre, kahit manalo siyang senador, mas pipiliin pa rin niya ang vice-presidente kasi mas may kapangyarihan yon. Pati DepEd Secretary, pati NTF-ELCAC. Dami niyang pera doon. Gahaman talaga. Tama ka, Sir Rox. Pakikiramdaman lang niya kung mabango pa siya sa taong bayan para sa 2028 election. Pwede. Sabi ko. Pero yun nga, baka pumunta sa senador, Pwede niyang bitawan yung kagaya nga nangyari doon kay Alfredo Lim. Tumakbo senador, nanalo. Tapos nagkaroon ng local election, tumakbo mayor ng Manila, nanalo. Umalis na siya sa Senado. Hindi natin alam. Mas malaki. Siyempre, sa Senado, hindi ka hari. Pag mayor ka, hari ka sa iyong nasasakupan. Ikaw ang presidente ron. Parang lahat kayo, pag sinabi kong talo kayo rito, talo kayo rito. Parang ganun di ba? May kuman siya sa Senado wala Parang ganun. Alberto Olaero, Karoke, ang mga politiko ngayon, mga ganid sa katungkulan sa gobyerno natin. Nakakahiya sa buong mundo, walang kabusugan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi nila iniintindi ang sweldo basta ang sahod. Basta may sahod ka lang, Karoke. Totoo. Erlinda Aquino, shout out. Kung kahit saan dako, may demonyo. Kahit sa pamilya, hindi nawawala ng demonyo. Lalo na sa mga opisina ng gobyerno. Kahit sa amin, may demonyo din. Pareho tayo, kuya, na may demonyo sa pamilya. Rolando Cruz, shout out. Hele-hele lang yan, sabi niya.
User, shout out ha. Sabi kasi ni Kibuloy, sa mga batang ni-rape niya, huwag kikibo, huwag didilat, Diyos ang humihipo. Ganun ba? Ba't alam mo, user? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Parang ang gulo ata ng gustong mangyari sa Sara na to. Gusto na ata niyang sakupin ang lahat. Gusto niyang maging senador. At pag natalo daw, balik sa pagka-vice presidente. Ang gulo naman ng utak nito. Ginugulo lang nito ang isip ng tao. Ay, ikaw na. Elizabeth Iscari ulit to. Ito namang BBM na to, natakot siguro kay Bato at Duterte. Baka nga naman gumawa ng paraan ng mga ito para sipain siya dyan sa Malacanang. Di daw niya papapasukin ang ICC. Bakit? Threat daw sa ating bansa ang mga ito. Wow ha? Bakit? Sobrang takot talaga itong BBM na ito. Di ba, Sir Rox? Ewan ko. Parang ganun eh. Ha? Narinig niya si Bato eh. Be-man enough ha? Sabi mo. Hindi yun parang sinasaksak mo kami sa likod. Ha? Para alam namin kung ano namin gagawin. Hindi kami masusurpresa. Mamaya pag-usapan nun natin si Bato. Pag nakaisa pa ako, pilitin ko. Oo. Elizabeth Iscario. Ha? Sabi ni Elizabeth ulit. Hi, Sir Rox. Itong mga Duterte, grabe ang kasakiman sa kapangyarihan. Para legal silang makapagnakaw. Di ba sila busog sa lahat ng nakulimbat nila sa ating kaban ng bayan? Kaya di tayo umaasenso dahil sa mga politiko na to. Sobrang kawawa na talaga ang ating bansa, Sir Rox. Dahil napalilibutan tayo ng ganyang klaseng swapang sa pera at power. Yun talaga eh. Pero yun nga, sino may kasalanan? Elizabeth? Ha? Sino? Marami, di ba? Pwedeng Comelec, pwedeng Smart Magic, pwedeng yung bubutante mismo. Na tumatanggap ng 500 piso para ibigay ang kanilang boto. Marami yan eh, di ba? Yun nga iba, 300, pwede na eh. Yan lang, hirap buhay. Elizabeth Iscari ulit to. Sir Rox, yung ginagawa ni BBM sa ICC, di ba niya alam ang impact nito sa ating bansa? Baka hindi. Walang importante sa kanya, Elizabeth eh. Anong pakialam sa impact sa ating bansa? Basta kailangan hindi masira yung impact niya kay Digong. Ba? Baka matulad tayo sa Russia. At yung mga international community magagalit sa atin at isanksyon tayo. Dito mas lalo tayong lulubog. Hi, weak leader talaga itong naging pangulo na ito. Di ba, Sir Rox? Si Digong lang nakakaalam niyan. Dati sinabi ng Digong, weak leader yan. Oh. Sabi siguro, nag-uusap siguro yung magkumpara ngayon eh. Oh, sinabi ko sa'yo, diba? Paano naman yung extradition treaty, boss? Baka ibigay ako. Wala yan. Ang tindi niyan, basta tuloy lang tayo sa night duty. Marami pa akong yan, kung sakasakaling madidiinan po yan, marami pa akong lalabas na baho dyan. Gaya na sabi ni Trillanes, tip of the iceberg pa lang yan. Oh. Pero, paano? Yung COA yata, si Digong din na nag-assign ng ano dun eh. Ng parang pinaka-head ng COA na yun eh. Hindi ako magkamali Normando Reyes, shout out. Paano mo imbestigahan? Lahat, pati mga Supreme Court, bago siya bumba, pinagpupwesto niya dyan eh. Siya naglalagay dyan eh. Pati ang, Comelec na yan eh. Di ba? Normando Reyes ulit to. Na-discover na kasi na si Indaya Sara na siya ang katapat ni Tambaloslos dahil siya pala si Tambalustay. Tambalustay. Kawawa si Juan de la Cruz. Normando Reyes ulit to. Bugok din si BBM talaga para hindi makipagtulungan sa ICC. Kahit ginagago na siya ni Digong. Ay nako. Alberto Olaer, sabi niya, Paroke, wala nang pahina sa Guinness Book of World Record. Sina-check.
sinecheck ko sa Google si ex-President Ferdinand Edwin Marcos. Nakalagay siya sa Guinness World Book of Record number 1, big robbery in the Philippines. Envelope ang pangalan ni Diktador Ferdinand Marcos Sr. Hindi na tanggapin ng mga politikong Pilipino magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi na sila tanggapin sa Guinness Book of World Record. Nakakahiya na daw sila sa buong mundo pag ilagay pa sila sa Guinness Book of World Record, Karoke. Ganun ba, Alberto? Cat Gray, shout out, sabi niya. Grabe naman si Inday, overconfident na hawak niya ang ilong ng mga Pilipino. Confident din ang survey at COMELEC na siya ang magmamay-ari ng number 1 position sa Senado. Ay nako, inyo na lahat ng posisyon sa gobyerno. Pagtulungan nyo ng hakutin ang pera ng Pilipinas hanggang nabubuhay kayo. Diyos na ang bahala sa inyo. Galit si Cat Gray. Pero, isa lang masasabi ko, hindi ninyo magagaya ang mga Aquino na may malasakit sa Pilipinas. May dignidad at tunay na pinuno. Nirerespeto ng buong mundo. Tungkol naman sa sinabi ni Amy, loyal daw siya sa legacy ng tatay niya. Anong kanyang legacy ng tatay niya? Ang magnakaw at mangdugas, once a cheater, always a liar. Kayang baliktarin ang history, pati na mga veterano, dinugas niya, pondo ng mga pensyon. Kaya hanggang ngayon, pagnanakaw pa rin ang ginagawa ng mga Marcos na yan. Kaya ang Pilipinas ay papunta na sa worst part of history. Si Marcos ang idol ni Duterte sa pagnanakaw. Yun ang namana ni Digong sa anak niyang si Junior na Marcos legacy. Kaya naman yang si Amy ay kapit tuko kay Digong dahil si Digong ang naglagay sa kanya sa Senado at ang kapatid niya sa Malacanang. Mga mandaraya kaya naggugulangan sa pandurugas. Mga tao pa rin ni Marcos ang mga magnanakaw na politiko hanggang ngayon. Enrile, Estrada, Rimulya, Revilla, mga Marcos yan, Gloria at Digong. Ginaya nila si Marcos, kaya Marcos legacy is the author of corruption. Ang galing mo naman, Cat Gray. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po, Stay, at sa mga Rocky Warriors. Ano po bang klase? Mga nakaupo, nakakaloka, di malaman ang gusto sa buhay para mas mangibabaw ang mga Pilipino. Resign na lang kasi para mapalagay ng karapat-dapat na mamuno. Nakakahinayang po talaga tayo na dinaya nila si Madam Atty. Leni Robredo. Disin sana may direksyon ang bansa natin kasi focus siya sa tunay na paglilingkod sa bayan. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless. Maril Pabian na ka. Okay, may nag-reply. Hi, si Al-Ulalia. Greetings, friend Marilu. Hindi mag-re-resign. Malabo, peke ang panalo nila. Sumagot si Malu. Greetings to you, friend. Oo nga, pambihira ang mga style nila. God bless you, friend, sabi niya. Marilu Pabian ulit to. Hep, hep. Ano na naman tong announcement ni BBM? Eh di, kung yang takbo ng isip mo, di bahala kang magkawindang-windang ang pamumuno mo. Baka po may hangover pa sa concert. Di nakapag-isip ng tama. Lord, bless our country. Yun na lang talaga yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Impong Basyang, Team Tia Deli, is in the house po, bumabati ng mapagpalang buhay sa lahat po ng mga Rocky Warriors the Great. Serox, bardagulan ulit, takutan, sindakan, matira matibay, anak ng matching, nalasing talaga si Rox. Ayaw talagang magpaawat, ayaw talagang magsitigil, ano po. Takot na takot. Nangasikuting, pinanenervyos palalo.
Hay naku po Lord. Mga pesting yawa, puro na lang politika, bangayan, gantihan, awayan, matira matibay po talaga. Pero sino po ang talo at may napapala sa eksenang giba-giba nitong mga hinayupak na to, si Rox. Juan de la Cruz, tulog na tulog ka pa rin ba? Kailan ka ba talaga magigising at maninindigan patuloy na pambabalahura, panggagago, walang katapusang drama, okay pa rin sa'yo? Nanonood sila ng noontime show, friend, ano ka ba? Wow, gusto mo yan eh. Yung buhaya ng Comelec, umikse na ulit. Pero teka, parang pasok na naman ulit sa banga ang deal, ano po, parang nangangamoy bulsa, pamor. The highest bidder wins the jackpot. Pero no problem yan, Sir Rox. Kayang-kaya yan, Sir Rox. Sa mga puro bilyones na usapan na kurakot, money popcorn lang po yan. Sa mga maglalaban, patuloy po tayong manood ng puro pakengkoy na palabas. Kasi kung hindi po hudas, kengkoy po makikita at mapapanood mo do. Naubod po ng kababuyang ganap sa politika po sa atin. Mas baboy, mas balahura, mas sinungaling, mas buhaya. Top notcher ka. Yan po ang napaka masusing kwalifikasyon na kailangan mo para ikaw ang maupo sa trono ng mga ungas na pesting yaw. Mga tao pong hanggang ambito ka, walang takot po sa Diyos, hindi makatao, walang respeto sa mga sarili, puro burak, puro sila putik, buisit, galit na siya. Sino po ang hindi aatake na rayum sa ngayon nayupak na yung doropot na to, si Rox? Silbi at una daw dapat ang bayan. Sang banda, si Rox? Ay, mga giatay, mga uragon, puro mga panis na laway, buisit, impong basyang, lalayas po muna. Umiita po ulo. Baka di ko na po sila lahat matansya. Malamang magpapatuka na lang po ako sa manok. Kasi pag sa ahas, gurgur, hanggang sa muli po. Namnamin po nating lahat ang mga kababayan ang mga malulupit na palabas. Kung meron naman po talaga tayong napapala dito sa mga inutil na to, masigagong palakpakan po sa atin lahat sa pagiging uto-uto at tunay at patuloy na dumadakila sa atin pong mga magigiting na lingkod bayan na puro mga ungas at bantay sa lakay. Totoo yan pa rin. Gabayan po tayong lahat ni Lord. Sa inyo pong lahat, tunay pong nakikidigma at nagmamahal. Ito po ang pasaway at makulit ninyong Tia Deli. Maraming salamat po sa pagtitiyaga mo kahit hinihingal ka na magbasa ng nobela. Huwag ka nga, kukulab nga tayo. Bakit ba? Shout out sa iyo, Master Rox. God bless you more. And more power. Ingat po palagi. Ingat ka din dyan. Tia Deli ka. Shirley J. Sir, shout out. Sana mawala na ang mga trapong politiko para naman umunlad ang Pilipinas. Nako, Shirley. Yan ang sa lahat ng dasal mo, hindi lang ikaw. Pero, ngunit dadapat subalit, malabo pa yan sa tinta ng pusit. Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Langya, wala palang katalo-talo si Sara. Talagang makapangyarihan sila. Lahat ng gusto ng mga Duterte ay nakukuha nila. Dapat kapag natalo o nanalo, wala na rin siya sa pwesto sa pagka-BP. Wala. Pag nanalo siya, kung saan tuwakbo yung senador, nanalo siya, mamimili siya kung saan niya na gusto, kung senadora siya o BP siya. Ganon. Kung matalo naman siya sa pagka-senador, BP pa rin siya. O, ganon yun, Johnny. Nangyari nga yan si
Alfredo Lim. Shirley Jaser ulit, Hindi nga, nung nanalo si Alfredo Lim na mayor, umalis na siya sa Senado. Shirley Jaser ulit, Hindi nga po lumitaw sa hearing. Sana maging wanted din yung Pacquiao na yan dyan sa atin sa Pilipinas. Buong mundo na kaya. Wala yung mga trapong senador sa hearing, Karoke. Senator Coco Pimentel lang ang nagsuporta kay Senator Hontiveros. Pagdating kay Pacquiao, takot. Tahimik ang iba. Diba? Diyan mo makikita nga kung sino talaga ang mga senador na handang maglingkod sa mga mamayan. Mantakin mo, diba? At kung ano rin, ano nitong si Excellency, kumpara siya sa mga mantakin mo, nandahil si Digong at si Bato ang nakasalang sa ICC, ayaw niyang papasukin. Walang kwenta sa kanya yung mga nangamatay na yan. Parang ganun Nawala naman siyang alam. Mag-iimbestiga lang mag-iimbestiga pa lang, ganun na, diba? What more, pag dumating na yung international warrant na sinasabi. Diba? Hindi, mamaya yung topic natin. Hindi papayag si Bato. Kalat ni Bayaw ulit, May bigas ka na, may salamin ka pa, saan ka pa? Wala, ayaw tumigil yung bata natin, kalat ni. Mamaya, dadamputin na naman yung bugok na yan, di mo? Hello, Akira Milus, shout out. Great day, sabi ni Kalat ni, kamusta na kaya si Akira? Shout out, Akira. Good evening, Karoke. Lapirutin mo, Karoke, sabi niya. Be well, Maber. Okay naman si Maber. User, shout out, Good evening, Karoke. Kahit pa sa Rizal Memorial Coliseum tumakbo si Sara, ay hindi na siya aabutin sa susunod na eleksyon dahil ayon kay Senator Trillanes ay maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC. Sabi pa ni Trillanes, itong si Pulong Duterte ay nuknukan ng yabang pero simula nang pumutok ang 51 billion pork barrel niya biglang nanahimik. Di niya raw alam kung saan nagmumukmok ang taong ito. Shout out, friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Ted, shout out, Ted. Hindi makikipagtulungan sa gobyerno ni BBM sa ICC pero payag siyang mag-imbestiga sila. May pag-asa pa ang mga nabiktima ni Digong. Kahiya-hiya daw sa mga Pilipino ang gagawing investigasyon ng ICC sa bansa natin, sabi ni Sara. Mawawalan ng dangal ang bawat isa. Dahil ito'y mga dayuhan. Siguradong ibig sabihin ni Sara, sila ang magpapahiya at mawawalan ng dangal dahil sila nga naman ang iimbestigahan, hindi lahat ng Pilipino. Di ba? Ito yan. Eman Escalona, shout out Brother Elias Isyo, shout out. Al-Ulalia, sabi niya. May plano pa bang maglingkod sa bayan ang mga nakaupo ngayon? Mga kapritsyo na lamang nila ang sinusunod nila, gaya ng pagiging gahaman sa pwesto. Ang iba naman ay abusado pa. Pa-chopper pa para mag-relax lang. Sa kabuuan, wala ring disiplina ang mga peking leader natin. Wala na sa tamang direksyon ang mahal nating bansang Pilipinas. At patuloy na mawawarak na ito. Magandang araw si Rox sa mga kawaros. God bless. Tama ka dyan, friend. Al-Ulalia ulit. Pinapakalma lang ningiwi ang mga tanging hadlang sa kanila sa Malacanang. Hindi niya pwedeng i-announce ng hayagan ang pagsuporta niya sa ICC. Sana tama ka, Al-Ulalia. Hindi dadalo si Kibuloy sa mga hearing, baka makontempt at maging daan sa extradition niya sa US. Hindi dadalo ang mga Duterte minion senators sa hearing ng abusadong appointed son of Satans. Kaibigan ni Duterte, si Kibuloy. Good day again, Sir Rox. Totoo sinasabi mo.
Jane L, shout out Jane L, ha. Sabi niya, Sir Rox, ikaw naman, naniniwala ka sa sinasabi ni BBM na hindi papayagan ng ICC. Mind game ang laro nila, Sir Rox. Sana tama ka, Jane L, ka. Sana tama ka, ha. Pero ako parang wala eh. Sana tama ka, my friend, ha. Makakatapos ng investigasyon ng ICC na walang pahintulot si BBM. Kaya tuloy pa rin ang ligaya dahil ang Diyos ang kakampi ng mga naaapi. Sana nga, friend, ha. Si Ted ulit, sabi niya, maganda sigurong gawin ni Kibuloy para makaganti. Maganda sigurong gawin kay Kibuloy para makaganti ang mga napagsamantalahan niya ay mapagsamantalahan niya sa night duty, huliin siya parang baboy at tanggalin ang kanyang kaligayahan, tapos paltan na ng sa babae, tapos siya naman ang gahasain. Ikaw naman, Ted, paano gagasain yan? Ano itsura niya kung babae si Kibulog, ha? Pero Karoke, hindi ako sasama dyan. Ewan ko sa inyo, ha? Pero hindi ako pero hindi ako tadyakan. Pero hindi ako. Tadyakan ko pa yan. Tarantadong yan, eh. Kadiri. Totoo. Azucena Ambita. Welcome to the club. Azucena Ambita. Walang takot niya si Kibuloy. Ginawa na niya yan sa Amerika, ginawa pa rin sa Pinas. Dapat lang bitayin niyan. Di lang kulong. Thank you. From Australia. Welcome to the club, Azucena Ambita. Kalat ni Baya ulit, Pakiusap. Naman to. Panawagan at pakiusap sa lahat ng miracle workers, close-in pastorals at mga solicitor ng OTAP. Sana magkaroon kayo ng lakas ng loob na umiskapo sa kulto ni Paring Apollo bago pa kayo makiskisan at batutahin ng Paring Apollo. Kayo rin, ha? Ito. Malia Leonora Roque, shout out, ha? Sana okay ka na, friend. Boyong Kong Balong, shout out. Menopause, shout out. Anong busy si Menopause masyado. Sabi ni Maria Leonora Roque, tatakbo sa ICC. Mga insecure na mga yan. Kaya gumagawa ng eksena. Naghahanap yan ng ipangbabargain sa administration para hindi sila ibigay sa ICC. Kung hindi totoo ang pulburon video, wala silang leverage, sabi niya. Maski pa totoo yan, dati sinabi na ni Digong, nagkukukin yan, diba? Reynaldo Gonzalez, shout out. Nanggugulo na lang, mga Duterte family. Enough is enough, Mr. Duterte. I think your time is up. Totoo yan. Pero, protektado nga ng leader of the band. Leader of the band is tired. Reynaldo Gonzalez ulit. Hahanga lang ako kay Sara isang araw. Hahanga lang ako kay Sara isang araw. Mabalitaan natin, di na sheriff lang kaya niyang sapakin, kundi pati Pangulo na din. Napatawa mo naman ako siya. Pati Pangulo at saka House Speaker, ha? Reynaldo Gonzalez ulit, malabo nang umaten ng hearing si Pacquiao. Handa na yan sa pag-aresto. Kesa nga naman FBI ang umaresto pa dito na magharap din ata masarap din atang magtago gaya Bantag tahimik ang buhay. Inaantay na siya ni Bantag at magandang balita kay Bantag. Magandang balita kay Bantag yan. Instead of more popcorn to come. Instead of more popcorn to come, more location on the line. Ito yan, Cassandra Daisy ulit, Mr. Rox,
Kahihiyan ni Marcos Jr. kung hindi marunong sumunod sa treaty with ICC na siya mismo ang pumirma noon, senador siya. Natakot man si Kuting kaya wala tayong investor na magtitiwala dahil confused ang leader natin. Totoo yan, Cassandra. Cassandra Daisy ulit, oh. Kay Sara, takot siya na pati Davao ay mawala sa kanya. Mawala pa sa angkan niya. Mga Davaoeños, mahilig pala kayo sa mga diktador. Bakit ayaw ba ninyong umangat? Nakita ko ang TV noon na lindol ang Davao. Ang dami pa ring mga luma at hirap sa buhay na nakatira sa bundok. Marami namang ibang matalino kaysa sa kanya. Yun ang gusto nila eh. Anyway, sinasabi nga, takot lang sila. Oo, ganon. 3J Hope, sabi niya, naku, Xerox, sa palagay mo ba, lalambot si Lisa? Sa palagay mo ba, ganun-ganun lang yun? Sa palagay mo ba, hindi alam ni Lisa ang nangyayari sa kanilang angkan? Kapag nakabalik ang Duterte sa Malacanang, kaya Xerox, hindi mo nagsasabi na totoo si BBM. Ginagaya na rin niya si Diggs na kung ano sinabi, babalik ta rin. Oh! Tibay talaga mo. Ang tibay mo talaga. 3J Hope ka. Sana totoo ah. Totoo ah. 3J Hope ulit, Xerox. Sandamakmak ang advisor ng BBM na yan. Kaya nga sinabing for the 100 times, blah 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 eh. Para to put end to people asking the same question over and over. Sa ganitong paraan, mapapatigil niya ang pagtatanong sa kanya dahil alam ni BBM na nag-iimbestiga na ang ICC. Kayo naman, oo. Dapat alam nyo na ang takbo ng politika, patay tayo dyan. 3J Shop. Buti pinindot ko yung US, meron pa rin 3J Shop, oh. Xerox, tao. Masaya na si Bato, sinabi ni BBM. Sabi mga, wag munang magsaya. Xerox, matawa kasi, masaya na si Bato sa sinabi ni BBM. Sabi mga, wag munang magsaya hanggat hindi pa natatapos ang dapat matapos. Tawa. Saka Xerox, ang payo ko kay Bato, huwag siyang magtiwala sa mga sinasabi ni BBM. Paano namang di alam ni Bato, parang di naman alam ni Bato ang style ng mga politiko. Di nga niya alam eh. Parang di na siya nasanay kay Digong, di ba? Si Digong na nga, di ba? Lahat na sinasabi ni Digong, baligtad. Yan ang uso ngayon, Bato. Yes, inunahan mo naman ako, 3J Shop ka. Yan ang traffic ko mamaya eh. Ganda eh. Ko-comment nga ako tungkol dyan eh. Ikaw talaga. 3J Shop ulit oh. Xerox, yan si Gibbs. He can run but he can hide from FBI. Tawa siya. Si Biden nga eh. Di umubra sa US. Si Gibbs pa kaya. Sana magdilang anghel ka talaga ha. Ay, mission accomplished mga boss. Oo. Nakapagsaya na naman tayo no. Ay nako mga boss. Ano kaya itong appointed son na to, no? Ako ng pating, oo. Grabe, no? Kakahiya na ho yata tayo sa buong mundo. Kanina, yan ang topic ng Al Jazeera. Si Kibulog, oo. Ha? His Excellency. Daming bumabatikos kay His Excellency, ha? Nanood ng concert, ha? Naka dalawang chopper. Baka raw matraffic. Bakit? Si Sara nga naka-chopper pa eh. Dahil kailangan, ang lapit-lapit lang na pinuntahan Excellency, Bulacan lang eh. Si Sara sa Davao eh. Kasi kailangan niya mag-chopper. Kasi nga, dapat maabutan niyang gising pa ang kanyang anak bago matulog sa gabi. Diba? Kaya kailangan ng chopper. God bless po mga boss. Hanggang mamayang gabi kung sakasakali po.